Panawagan ng 9 na taong gulang na si Queenie, mapauwi sa Pilipinas ang kanyang ina. Pero tila suntok sa buwan ang kahilingang ito ni Queenie dahil nung mga panahong iyon, nakapila sa death row ng Kuwait ang kanyang ina. Noong 2007, isang Pilipina ang hinatulan ng parusang bitay sa Kuwait, ang domestic helper na si May Vecina. Umamin siya sa pagpatay sa anak ng kanyang amo at pagtangka sa buhay ng 2 pa nitong kapatid. Sabi ni May, hindi na niya matanggap yung pinagsasabi sa kanyang ng kanyang among babae. Pangalawa, yung amo niyang lalaki, ayon sa kwento ni May Vecina on the records, ay pinagtakan siyang kaasahin. Sa batas ng Kuwait, kapag ang kaso ay murder o pagpatay, bitay o capital punishment ang parusa. Ipinatutupad ito ng emir, ang pinuno ng kanilang bansa. Bihirang magbitayan sa Kuwait. Pero kapag pinirmahan na ang death warrant ng emir, hindi na mababawi yon. Sa kulungan, naghintay si May ng kanyang sintensya. Bawat araw na dumaan, inisip niya na maaaring iyon na ang kanyang katapusan. Nung nakaraang taon, itinakda ang pagbitay kay May Vecina. Sa awa ng Diyos, hindi ito natuloy. Dito na pumapasok ang principle of tanasul or forgiveness na yung private rights ng pamilya ng biktima, wini-waive na nila in favor of the suspect in exchange sa blood money. Desisyon ng pamilya ng namatayan kung tatanggapin ang blood money kapalit ang buhay ng nagkasala. Kapag hindi ito tinanggap, itutuloy ang pagbitay. Pero sa kaso ni May, tinanggap ng kanyang amo ang blood money. Kasi sa kasalukuyan, hindi pa naka-integrate to sa national budget ng Pilipinas. Kaya kung saan pang sources ang pinanggagalingan. Naibaba sa habang buhay na pagkakabilanggo ang hatol kay May. Masaya, sir. Masayang masaya. Pero mas masaya sana kami kung ang nabigay sa kanya na life imprisonment, mas maganda sana kung pauwiin siya. Pero nitong Hunyo lang, isang magandang balita ang nakarating kay May at sa kanyang pamilya. Pauwi na sa Pilipinas si May Vecina, ang OFW na unang hinatulan ng bitay sa Kuwait pero pinawalang sala. Matapos ang 2 taong pagkakakulong at ang muntik ng pagbitay sa kanya, pinayagan na ring makabalik ng Pilipinas si May Vecina. Taong 2007, nahatulan ng parusang bitay ang domestic helper na si May Vecina. Ang tuloy-tuloy na panawagan! Pero dahil sa mga negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait, binigyan si May ng full pardon ng emir. Bihirang nabibigyan ito dahil hindi lahat ng pamilya ng mga biktima handang pumirma sa Tanasul o Letter of Forgiveness. At nitong Martes lang, pinayagan na siyang makauwi. Ako po si May Vecina, nagkasala sa bansang Kuwait na nahatulan ng bitay. Napakaswerte ko na nabigyan ng parol. Sinabi mo dati noon na kaya nangyari ito sa'yo dahil ikaw ay inaabuso ng iyong employer, nakaranas ka ng hindi magandang karanasan doon sa abroad. Ngayon, di pagpapakain, yung walang hindi bibigay kaagad ang sweldo. Every 3 months bago ko, kundi ako iyak sa harapan ng amo kong babae, hindi bibigay ang salary ko. May pagkakataon ba nung ikaw ay nasa piitan na akala mo hindi ka na makakatapak ulit dito sa bansa? Pinanghawakan kong katibayan ang aking mga anak, silang dahilan kung bakit ako lumaban sa pagsubok ng Panginoon sa akin. Ang nakita ko larawan ng katatagan, napaka-strong niya. Tapos, ang sabi niya, ang kinapitan lang daw niya ay yung pangako niya sa kanyang mga anak na uuwi si mama, na uuwi siya sa kanila. Sa tulong ng buong
isang bayan ng Pilipino sa dasal nila para sa akin na may ligtas ang buhay ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa talaan ng Department of Foreign Affairs, 57 pang mga Pilipino ang nasa death row sa iba't ibang mga bansa. 2 rito ay nasa Kuwait. So maraming salamat kay Ambassador kasi for all the hard work, talagang nakaligtas kayo ng isang buhay. Sana tuloy-tuloy pa, huwag kayong magsasawa sa pagtulong sa ibang OFW. Ambassador, meron pa pong 28 pang nakakulong sa Kuwait. Mamang, umuwi ka na dito. We miss you so much. Sabi mo, sila yung nagbibigay sa'yo ng lakas. Oo. Ito, nasa kwarto ko doon sa Central Hill, naka-display talaga yan sila nakaganyan. Ako nung nakita ko yon, sabi ko, kapag pinadalan ka ng anak mo ng ganong klaseng litrato, talagang wala kang ibang iisipin kung hindi yung mag-survive ka sa bansa kung nasaan ka man at siguraduhin mo uuwi kang buhay kasi inaasahan ka ng mga anak mo. At hindi mo na sila iiwan ulit. Hindi na ho. Kahit mahirap ang buhay. Kahit mahirap na ho, basta sama-sama kami. Pero sa ngayon, ang mahalaga kay May, makapiling ang mga taong muntik na niyang hindi na makita ang kanyang pamilya. Sa VIP lang. Tara, sa VIP lang. Sa VIP tayo. Masaya po kasi makasama ng pangyabangang buhay. Hindi ko akalain, pero naniwala lang po at nag-pray lang. Masayang-masaya, walang kasiyahan ang naramdaman ko para sa kanila na hindi ko akalain na makakabalik pa ko para sa kanila, makakabalik pa akong buhay. Pipilitin ni May na ibaon na sa limot ang mapait na sinapit niya sa Kuwait at magsimula ng bagong buhay. Wala na akong balak mag-abroad. Ibubuhos ko na lang ang aking natitirang araw sa aking pamilya.